Tatlong magkakaanak ang patay sa nasunog na bahay sa Pangasinan. Sa sunog naman sa Tondo, Maynila, 600 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ating saksiyan. Sa bubong na nakapwesto ang mga bombero sa Aroma Temporary Housing, Barangay 105, Tondo, Maynila para mapula ang sunog na sumiklang pasado alas 10 kagabi. Gumapang ang apoy mula Building 29 at 30 hanggang sa mga katabing gusali. Ang isang residente tumalon pa sa bintana para makaligtas. Paglingon namin, lakas talaga ng apoy. Ito, sigaw na to ng sigaw sa akin. Sabi niya, Ani, tumalon ka na. Mabuti lang, may sumalo na 5 lalaki. Kaya pasalamat talaga ako dun sa taong sumalo sa akin. Kasi kung wala, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kasi bagong opera ako eh. Sa kasagsagan ng sunog, nabasag ang windshield ng isang fire truck matapos itong pukpukin ng bato ng isang residente. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, pinukpok niya ng bato. Ayon sa BFP, 200 bahay ang nasunog at 600 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng sunog kung saan 6.5 million pesos ang halaga ng pinsala. 2 fire volunteer ang bahagyang nasugatan. Sa Binmali, Pangasinan, 3 magkakaanak ang patay matapos matrap sa nasunog na bahay. Ayon sa Binmali BFP, sa loob ng isang kwarto nakita ang kanilang labi. Posible raw nagmula ang apoy sa sinunog na basura. Isang babae rin ang patay sa nasunog na bahay sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Mabilis kumalat ang apoy sa bahay na gawa sa light materials. Ayon sa BFP, nag-iisa lang sa bahay ang biktima at posibleng pinaglaruang lighter ang sanhi ng apoy. Malawak na grass fire naman ang sumiklab sa Zamboanga City. Patuloy ang investigasyon sa sunog pero ayon sa BFP, may mga bata umanong nagsunog ng basura sa lugar. Wala namang sugatan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.